tarbiyatul abna. Ibig sabihin, ang pagdidisiplina, pagpapalaki sa mga anak. Paano natin sila itatarbiya, palakihin, alinsunod sa pamamaraan ng pamumuhay na siya kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat isa sa pinakamalaking amana, ibig sabihin, pinakamalaking katiwala ay pinagkatiwala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat isa sa atin ay ang pagpapalaki ng mabuti sa anak. Ito ay malaking masuliya, tungkulin ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ito ay nasa suratul At-Tahrim. Ang ibig pong sabihin nito sa malapit na kahulugan na ating naiintindihan, o kayong mga naniniwala, iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga pamilya mula sa sa apoy, sa naraka jahannam. Waquduhan nas wal hijara, na ang apoy na ito, ang impyernong apoy, ay ang panggatong dito ay mga tao at mga bato. Alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sa impyerno ay mayroong dito mga malaika na kung saan ay mababangis. Mababangis at bagay malalakas. Na kung saan ang mga malaika ito kailanman hindi sila sumusuway sa mga pinag-uutos sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ginagawa nila ang anumang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Yan po ang mga malaika. Sila ay hindi sumusuway, lumalabag sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala kailanman. Sa aya na ito, tumutukoy na kung saan pinag-uutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na iligtas natin ang ating mga sarili at ang ating mga pamilya mula sa impyernong apoy. Ang panggatong dito ay mga tao at mga bato. Wa na'udzu billahi min dzalik, naway ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaparusahan sa naraka jahannam, sa impyerno. Ayon kay Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, kanyang sinabi, addibuhu muallimuhumul khair. Turuan ninyo ng magandang pag-uugali ang inyong mga anak. Addibuhu, ibig sabihin, disiplinahin nyo sila at turuan nyo sila na mabubuti. Wa 'ala al-ab an yura'iya fi tarbiyati al-umur at-taliya, at sa magulang, higit lalo sa tatay, ay dapat niyang tingnan itong mga sumusunod na ito, na katuruan ng Islam, kung papaano niya disiplinahin, palakihin ang kanyang anak. Una, ikhtiyaru zawja as-salih. Bago ka pa man magturo sa anak mo ng kabutihan, ang unang itinuro sa iyo ng Islam ay piliin mo ang iyong magiging asawa. Piliin mo ang iyong magiging asawa na ito ay kailangan imra'a salihah. Ibig sabihin, asawa, babae na
may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang babae, mahintatakutin, ibig sabihin relihiyosa, may agama. Sapagkat ito ang unang hakbang ng bawat isa, lalaki man o babae, ang piliin niya kung sino ang magiging asawa niya. Sa mga kalalakihan, tayo ay kumbaga tinuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na piliin ang ating mapapangasawa, at ang pinaka qualification ng isang babae sa Islam na dapat piliin ng isang lalaki ay imra'a salihah, babaeng relihiyosa. Ibig sabihin, mayroon siyang relihiyon. At ang relihiyon na tinutukoy dito, pagiging relihiyosa niya ay nasa loob ng pananampalatayang Islam. Ito ang pangunahing hakbang ng pagdidisiplina sa mga anak. Ayon kay Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Pipiliin ng isang lalaki ang babae sa pamamagitan ng 4 na bagay. Sabihin, makakasalan ng lalaki ang babae dahil sa 4 na bagay. Una, ang kanyang katayuan sa buhay, ang kanyang kayamanan. So kung may makita kang babae na mayaman, sa katangian yon para piliin ng lalaki. Walay hasabiha, pangalawa, ayon kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang pamilya. Ang kanyang pamilya, titingnan mo kung ano ang pamilya niya. Kung siya ay mataas ang kanyang pamilya, sabihin galing sa mararangal na mga pamilya, isa yun na pipiliin ng isang tao, isang lalaki sa babae, upang magiging asawa niya dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. Wali jamaliha, pangatlo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ang kanyang kagandahan. So pipiliin mo ang kanyang kagandahan. Wali diniha, at ang ikaapat ay magugustuhan mo siya dahil sa kanyang relihiyon, sa kanyang din. Fadfar bidatid dini taribat yadak. Hadith na ito na naiulat ni Bukhari at Muslim sa kanilang sahih. Ibig sabihin, sa huling text ng hadith, subalit sikapin mo na mapapasa iyo ang babaeng relihiyosa, may din, sapagkat kung hindi ito nangyari, taribat yadak. Maraming syarh ang mga ulama patungkol sa kakatagang ito na galing kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, taribat yadak. Yadak, ibig sabihin ay pagsisihan mo kung hindi mo pinili ang isang babae na relihiyosa. Pinili mo siya dahil sa kanyang kayamanan, dahil sa kanyang pamilya, pinili mo siya dahil sa kanyang kagandahan. Subalit, hindi mo nasilip na napili ang kanyang relihiyon, magsisisi ka. Ayon kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, mag-aalikabok lang ang iyong mga kamay. O di kaya, sa ibang syarh ng hadith ay ibig sabihin ang bibig mo ay magkakaroon ng lupa dahil sa problema. Sa asawa na kung saan walang relihiyon, walang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala.